Kung ipapahintulot ng Diyos ang akin pong panalangin, ay sana kayo'y makarating lahat sa Fatima. Ano po? Para maintindihan ninyo ang debosyon na meron tayo sa inyong parokya. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa Lourdes at kinukumpara ko ito sa Fatima. Maraming nagpupunta sa Lourdes dahil sa kagalingan na hanap at simple lang naman ang hinihingi. Ikaw ay makapaghilamos mula sa tubig na galing sa bukal. Kaya may mga pumupunta doon kahit hindi Katoliko. Basta may sakit, nagpupunta doon. Pero sa Fatima, ang makikita mo lang ay Katoliko. Kung meron mang hindi Katoliko, baka konting-konti. Hindi ko alam kung meron. Anong pinagkaiba ng dalawa? Sa Lourdes, kagalingan, maghilamos ka lang ng tubig mula sa bukal. Sa Fatima, ang hinihingi pagbabagong loob, reparation, merong pagsisisi, at pagdarasal ng rosaryo. Ayaw ng mga tao yun. Mas madali kasing maligo kaysa magdasal, di po ba? No? Mas madaling maligo kaysa magdasal. Mga minamahal na mga kapatid, pero ano po bang mas mahalaga? Gumaling sa karamdaman o kaligtasan? Alin po mas mahalaga? Alam niyo ang sagot, di po ba? No? Hindi bali nang ako'y may sakit na nakapasok ako sa pinto ng langit kaysa ako'y malusog, nasa impyerno naman ako. Di po ba? Ang mahalaga, ako ay maligtas. At ang mahal na Birhen, ang sabi nga, patuloy na gumagabay sa bawat mananampalataya dahil ang kanyang daliri ay palagi nakaturo sa kanyang anak at sinasabing, gawin ninyo ang kanyang pinagagawa. Do whatever He tells you. Hindi niya tinuturo ang kanyang sarili. Hindi niya binubuhat ang kanyang sarili. Palagi siya nakatuon. Itinuturo ang kanyang kamay, ang kanyang daliri sa kanyang bugtong na anak. At mahalagang mahalaga, merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Merong pagsunod. Ang pananampalataya na walang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay patay na pananampalataya. Kahit magaling kang kumanta, memoryado mo ang nobina, sinasamahan mo lahat ng prosesyon, pero kung wala ka naman pananampalataya, wala kang mararating. Wala kang mararating. Anong hinahanap sa pananampalataya? Pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay, ibig sabihin, pagtalikod sa mga pagkakamali at pagyapos sa kung ano man ang tama. Kaya nga, ano sabi sa Ebanghelyo? Kung ikaw, tinalikdan mo ang demonyo, pero hindi mo naman niyapos ang Diyos, ano mangyayari? Yung demonyong yon maghahanap ng 7 pang mas masamang demonyo at pupunta sa iyo at ikaw ay magiging mas masama kaysa sa dati. Mas masama kaysa sa dati. Kaya nga, hindi sapat yung ako ay nakilala ko ang Diyos, hindi sapat yung ako ay nagsisimba, nagdadasal, nagrorosaryo. Ang palaging tanong ay, mayroon bang pagbabagong buhay? Ano po ba yung makabagong pagtalikod sa Diyos? The modern atheism. Ano po yun? Hindi yung hindi ako naniniwala sa Diyos, kundi isinasantabi ang Diyos. Meron pong isang kwento
ang isang obispo kung saan sa probinsya, nung dinadalaw niya ang isang parokyano, ang bubungad sa kanya sa sala ay malaking imahin ng Cristo Rey, ang Kristong Hari, at mayroon doon malaking rosaryo, kapuna-puna. At sabi ng kanyang parokyano, ay Father, gabi-gabi dito kami natitipon, dito kami nagsasama-sama, dito kami nagkakaisa para magdasal. Sabi niya, kahanga-hanga naman. Pagkalipas ng mga panahon na matay ang nanay, yung mga bata ang naiwan sa bahay, at minsan inimbitahan uli ang obispo, sabi, Father, matagal na kayo hindi napasyal sa amin. Pasyal naman kayo. At pumasyal ang obispo, pagpasok niya sa bahay, napansin niya kagad, wala na yung imahin. Ang meron ay malaking TV sa sala. At sabi ng mga anak, Father, dito kami nagtitipon-tipon. Nagbibidyoke kami gabi-gabi. Dito kami nagsasama-sama. Nagkakantahan kami. Masaya kami. At tinanong ng obispo, nasaan yung malaking imahe ng Kristong Hari? Nasa ilalim po ng hagdan. Nasa ilalim ng hagdan. Hindi na po kasi kasya dito sa sala. Hindi naman nila tinatanggi ang kanilang pananampalataya, pero marami sa atin, inilalagay na lang ang Diyos sa ilalim ng hagdan. Sa ilalim ng hagdan. Mga minamahal na mga kapatid, anong sinasabi sa unang pagbasa? Hindi mo maaasahan na ikaw ay pagpapalain kung tinatalikuran mo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Sa palagay mo, pag nagpunta ka sa Lourdes, sa France, at ikaw ay maliligo ng tubig galing sa bukal nang walang pananampalataya, gagaling ka ba? Hindi. Wala yung pinagkaiba doon sa mga taong dala-dala ang ballpen, lapis, papel, at sasabihin kay Father, Father, bless mo naman ito. Kukuha kami ng board exam. Uso pa rin ganyan. Nagpapabless ng ballpen, lapis at papel na gagamitin sa board exam. At tinatanong ko, nag-aral po ba kayo? Nag-aral po ba kayo? Ano sagot? Konti po, Father, pero nagpamisa kami. Sumama kami sa nobina, naway makapasa kami sa board exam. Ano sinasabi ko? Paliguan ko man kayo ng holy water, di kayo papasa. Bakit? Feeling natin, magic. Feeling natin, pag pinatungan ka ng kamay ni Father, lahat ng problema mo mabubura nang walang pagsusumikap. Mga minamahal na mga kapatid, pagbabagong buhay, dahil sinabi ni Santo Tomas de Aquinas, ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Grace builds in nature. We have to cooperate with the grace. Hindi pwedeng puro hingi. Hindi pwedeng puro dasal. Merong pagbabago. Di po ba, no? Gusto natin masaya ang buhay. Gusto natin mapayapa ang pamilya. Pero hindi naman tayo nag-uusap. Hindi naman tayo nakikinig. Hindi naman tayo nagtutulungan. Hindi po ba? Gusto ng mga magulang ang kanilang mga anak ay matataas ang grade. Pero hindi naman nila sinasaway nang hindi ito nag-aaral at walang ginagawa kundi maglaro sa kanilang cellphone. Di po ba, ano? Para bagang pag tumaas ang score mo sa ML, ikaw ay malaki ang trabaho pagdating ng araw. Hindi. Wala rin pinagkaiba yan doon sa mga matatanda, sorry for the words. Ano pa? Na minsan, sabi nga, Father, i-pray over mo naman ako. Ano pong kailangan nyo, nanay? Sana gumaling ako sa diabetes. Ang taas ng aking blood sugar.
ay di niya inaasahan. Nakita ko siyang kumakain. At sabi ko sa kanya, nanay, classmate tayo, member tayo ng media. Sabi niya, anong media, Father? Media Betis. Member tayo. Bawasan niyo ang kanin. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung matatamis. Ay nakita ko doon sa isang restaurant kung anong binabanata niya. Bawasan niyo mango bravo. Masarap yun eh. Ano sabi sa akin ng matanda? Father, wag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Ha? Ano ka? Di ba? Gusto sarap, ayaw ng hirap, no? Para bagang gustong pumasok sa pinto ng langit nang wala man lang pinaghirapan. Anong sagot ng mga pilosopo? Bakit nga, Father, yung magnanakaw? Hindi naman yung nagsimba, hindi naman yung yata binyagan, hindi naman yata umattend ng kung anong formation sa parokya. Sinabi lang niya sa Diyos, Lord, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nakarating na sa iyong paraiso. Tama, di po ba? No? At ang sabi ng Diyos, nangangako ako, alalahanin kita. Nakapasok yun sa pinto ng langit. Walang ginawa, di po ba? Sana ganun din ako, Father. Sabi ko, nanay, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun sa krus. Di ba? Kung gusto niyong ganun kadali ang buhay, ipako muna kayo, di ba? Baka gusto niyong palitan si Kristo doon sa ibabaw. Ano po? Magbo-volunteer si Father John, tagapako, di po ba? No? Di ba? Lahat gusto maganda. Lahat gusto maayos. Lahat gusto malinis. Lahat gusto magsabi kayo. Pero pag nagsulisit ang pare, ay, ano ba yun? Hingi ng hingi. Diba, no? Ganon talaga. Mga minamahal mga kapatid, suriin sapagkat sadyang hindi ganong kadali. Unang-una, ang magandang buhay, ang maayos sa tahanan, higit sa lahat ang kaligtasan. Inuulit ko, hindi ganong kadali. How you wish, ganong kadali. Alam po ninyo, dati pa akong naka-assign sa Nuestra Señora de Salvacion. Kabikaryato ko ang Fatima. Sa hindi maganda o hindi inaasahang pagkakataon, kasabay ko si Father Raul. Nung namatay yun ang huli kong misa dito. Ano po? Nung namatay, kabikaryato ko siya. Kaya nung iniligay si Father Ed Corosa dito, talagang sabi niya, ay, ayaw ko dyan. Sabi, bakit ayaw mo? Ay, namatay. Sabi, nung lumilipat na, ayaw niyang lumipat. Bakit ayaw mo lumipat? Ayaw ko sa kwarto niya. Sabi ko, bakit? Kukuhiting ka ba noon? Di ba? Mga minamahal mga kapatid. Maganda na ito noon pa. Hindi katulad sa Nuestra Señora de Salvacion. Ang unang koleksyon ko doon sa misa, 1850. Hindi ko makalimutan. 1850. Ang utang, 740,000. Kino-compute ko, 740,000 divided by 1850. Aba, 100 taon na ako, hindi ko pa nababayaran yun. Ganun kahirap. Kaya ang sinabi sa akin ng yumaong Monsignor Montemayor, kung gusto mo yung bayaran, lumakad ka lang paluhod sa Quiapo. Sabi ko, kailangan ko bang gawin yun? Pero dahil sa pananalig sa Diyos, pumunta talaga ako sa Quiapo. Tumayo ako doon sa may pinto, tinansya ko. Sinilip ko yung altar at pinto. Sabi ko, kaya ito, kaya. Di ba? Misa pumunta kayo doon. At nang lumuhod na ako, yung matandang katabi ko, sabi niya, Father! Naku, may nakakilala pa, nakakainis. Mahirap yung may nakakilala, di po ba, no? Father, anong gagawin niyo?
meron akong hinihingi. Lalakad kayong palod, opo. Father, ano pinagdadasal niyo ang aking parokya? Ay, ang swerte naman nila. Father, isama mo naman ang aking intensyon. Sabi ko, sige, sumakay ka. Di ba? Ang tapang ko. 1999, nagsimula na akong lumakad ng paluhod. Lo and behold, ang hirap pala. Ang sakit sa paa, ang sakit sa tuhod, ang sakit sa hita, ang sakit sa likod, ang sakit sa puwet, ang sakit sa baywang. Sabi ko, Lord, parang hindi ko matatapos. Sinadya ng Diyos na mayroong nakakita at nakakilala sa akin. Para ano? Para mapahiya ako. Kasi kung hindi ako matatapos, sasabihin ng matanda, ay, hindi nakatapos yan. Di ba? Nakakaya, ano po? Yung pare, hindi nakatapos. Kaya nung kalahati na lang, sabi ko, Lord, kalimutan mo na lahat ng aking hinihingi. Patapusin mo lang ako. Di ba? Pag nakita ko si Father Jun doon, alam ko na kayong pinagdadasal. Ha? Aba, ang problema nun, natapos ko. Ang aking kasunod na tanong, makakatayo pa ba ako? Kasi hirap na nanginginig na eh. Dumapa muna ako doon sa kneeler at doon sa malapit doon sa communion Kasi nagdadasal ko, Lord, saan makatayo pa ako? Mahirap namang na-ambulansya ako, di ba? Sa awa ng Diyos, nakatayo ako, napaupo ako. Mas matagal yung upo kaysa sa luhod. Ano po? Kasi nanginginig ang aking hita eh. Pero ano nangyari? Nabayaran namin ang utang. Nabayaran namin ang utang na 740,000. Nabili namin ng lupa. Napagawa ko ang simbahan. Nag-iwan ako ng 1.2 million sa loob ng 2 taon at kalahati. Anong wow? Ha? Anong pinapalakpakan ninyo? Inaantay niyo lumuhod ang inyong kuraparo ko? Huwag niyo lang antayin. Ano ibig ko sabihin? Sadyang may mga bagay na hindi nakukuha lang sa dasal. Kailangan ng sakripisyo. Inuulit ko, sadyang may mga bagay na hindi lamang nakukuha sa dasal, nakukuha sa sakripisyo. Pag kayo'y nakarating sa Fatima, makikita ninyo ang isang aisle na tiled 500 meters ang haba. I think 100. 500 nga. Alam nyo, pag pumunta kayo doon, makikita nyo mga Portuguese naglalakad ng paluhod. Naglalakad ng paluhod. Tinatanong ko sila, ano pong inyong hinihingi? Ano sagot sa akin? Wala pa akong hinihingi. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Napahiya ako. Maiksi lang ang Quiapo eh. Yun ang haba eh. Sa Quiapo may hinihingi ako. Ito ang haba, may pinagpapasalamat. Inuulit ko mga minamahal na mga kapatid. May mga bagay na hindi nakukuha lamang sa dasal. Kailangan ng sakripisyo, pagbabagong buhay, at higit sa lahat, mayroong isang malalim na pananampalataya. Amen.